Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang paksa natin sa ngayon ay may ugnayan sa mga ipinagbabawal na kung saan ay nakakasira ng tamang kaisipan ng tao. Tulad ng mga droga o kaya ay tulad ng mga alak. Ito ay kung titingnan natin sa ating pananampalatayang Islam, ay talagang ang lahat ng mga ito ay ipinagbabawal. Tigib na ipinagbabawal sa ating pananampalatayang Islam. Kasi ang mga aral, mga katuruan sa atin ay ang pangangalaga. Pangangalaga kabilang dito ay ang pangangalaga sa kaisipan, sa utak. Higit sa lahat ay ang pangangalaga sa ating relihiyon. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay mahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag tayo ay gumawa ng mga ipinagbabawal, tulad ng pag-inom ng alak, o pagkain o pag-inom ng anumang mga kahalintulad ng nakakasira sa ating kaisipan, ay para bagang unti-unti natin sinisira ang ating mga sarili. Unti-unti nating pinapatay ang ating mga sarili. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, at huwag ninyong patayin ang inyong mga sarili. Huwag ninyong patayin ang inyong mga sarili. Huwag gumawa ng anumang magiging dahilan na makakapahamak sa sarili. Inna Allaha kana bikum rahima. Katotohanan na ang Allah para sa inyo ay higit na mawain. Hindi pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga alipin. Kaya anong dapat nating gawin? Lagi nating panatilihin ang ating pananampalataya kasi alam natin na yung iman natin, yung pananampalataya natin ay minsan nababawasan, minsan umaangat. Nababawasan, umaangat, at minsan ay parang humihina ng humihina yung ating pananampalataya. Kaya nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nangangalunya ang isang taong nangangalunya sa panahon ng kanyang pangangalunya na siya ay mu'min. At hindi umiinom ng alak ang isang tao na umiinom ng alak sa panahon ng kanyang pag-inom ng alak na siya ay mu'min. Ibig sabihin niyo na sa panahon na ang tao ay gumagawa ng pangangalong niya, sa iba pang mga hadith ay kasama yung pagnanakaw, gumagawa na umiinom ng alak o kaya ay gumagamit ng anumang mga nakakasira ng matinong kaisipan, ay panahon na yun ay hindi siya mananampalataya. Sa ibang paliwanag ng mga pantas ay ang panahon na yun ay talagang bumaba na ang kanyang pananampalataya. Kaya kung mayroon sa atin o sino mang tao na nasubukan na niya yung mga ganitong bagay, pag-inom ng alak, lalong-lalo na yung panahon na hindi pa tayo Muslim, ay huwag na natin itong balikan, huwag na natin itong alalahanin pa, huwag na, kamumuhian na natin ito. Kasi napakalaking pagkakataon na ibinigay sa atin ng Allah, napakalaki ang pagmamahal sa atin ng Allah na kung saan ay natuklasan natin ng tamang pananampalataya na itinutuwid tayo sa tamang landas, siratal mustaqim, sa tamang landas hanggang sa paraiso sa kabilang buhay. Huwag na nating alalahanin pa, huwag na nating subukan pa, kalimutan na natin ang lahat ng mga bagay at higit sa lahat ay tatagan natin ang ating mga pananampalataya. At huwag din natin
pabayaan ang ating mga pamilya, ang ating mga anak, ang ating mga kapatid, ang ating mga kamag-anak, na kung saan ay dapat ay lagi natin silang mabibigyan ng mga pangaral o mga payo. Pero yung sarili natin ay dapat ay lagi nating paalalahanan. Sa anumang pagkakataon, anumang panahon, lagi nating paalalahanan ang ating mga sarili. Pag bumabalik sa atin yung mga bagay na yun na nakaraan na masama, paalalahanan natin ang ating mga sarili. Pag dumating sa panahon na galit na tayo, paalalahanan natin ang ating mga sarili. Kasi ang daming mga nagpo-flashback sa ating mga kaisipan na makamundong bagay, alak, o ano man dyan ang mga nakakasira sa katinuan ng pag-isip, o kaya ay zina, ay lahat ng mga yan ay nagpo-flashback na minsan ay parang naalaala mo yung mga bagay na masama. Nandito ka na sa maliwanag, huwag ka nang bumalik sa madilim pa na ibig sabihin nakaraan na panahon. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan ninyo yung isang kasaysayan ng isang lalaki na ang lalaking ito ay palasamba. May isang babae na talagang napighani sa kanya. Nagustuhan siya ng isang babae. Ang babaeng ito ay medyo lihis sa kanyang pananampalataya o kaya ay umiiral sa kanya ang makamundong bagay. Ang babaeng ito ay mayroon siyang pinagutusan na puntahan ang lalaki na iyon, papuntahin sa kanya kasi para mag-witness. Para mag-witness. Pinapalabas niya na mayroong problema, mayroong kaso, mayroong issue na mag-witness siya. Pumunta na yung lalaki na yun. Pagdating niya, sabi niya, ano ba yung pag-witnessan ko? Sabi ng babae, hindi ka pumunta dito para mag-witness, kundi pumunta ka dito dahil gusto ko na gawin mo sa akin ang zina. Gusto ko na may mangyari sa atin. Ayon ng lalaki. Hindi pwede, masama, ipinagbabawal. Kung ayaw mo gawin sa akin, ay uminom ka ng alak. Kung ayaw mo uminom ng alak, isang baso, ay patayin mo yung bata. Pumili ka sa tatlong bagay na ito. Kung wala kang pipiliin, ay sisigaw ako dito at lahat ng mga tao ay makarinig. Hindi na natin alam kung anong mangyayari sa iyo. Pag nalaman ng buong bayan, sisigaw ako dito na mayroon kang gagawin sa akin na masama. Tingnan ninyo mga kapatid, pinapipili siya ng pangangalon niya o kaya pag-inom ng alak o kaya ay pagpatay ng bata, kaya may bata doon. Pero naisip niya nang pinili niya yung alak. Kasi sa palagay niya, magaan lang yung alak. Kasi yung alak ay sarili lang niya ang mapapahamak niya. Pero makaka-recover, magtatawa lang sa Allah. Pinili niya yung alak, bigyan mo ako ng alak. Alak na lang para hindi siya mapahamak. Nung uminom siya ng alak, nalasing. Sa ibang paliwanag pa nito ay humingi pa siya dagdag. Nalasing siya. Nung malasing siya, ay iba na yung tingin niya sa babae. May nangyari na sa kanya may nangyari na sa kanila doon sa babae. May nangyari sa kanila doon sa babae. Nakagawa pa ng pag-inom ng alak at saka nakagawa pa ng pangangalon niya, zina. Nung may mangyari sa kanila doon sa babae na yun, nakita niya yung bata, may witness, pinatay pa niya yung bata. So tatlong bagay na yun na nagawa niya dahil lamang sa pag-inom niya ng alak na nasira yung kanyang matinong kaisipan. Napakaswerte natin na nandito na tayo sa liwanag ng pananampalatayang Islam. Ibig sabihin ay matino yung kaisipan natin. Binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating puso't isipan. Napakaliwanag. Hahanapin pa ba natin ito na magiging madilim? Si Hasan al-Basri. Si Hasan al-Basri ay isang tabi'i na una pa sa mga pantas. Sinabi niya na, "Law kana al-aqlu yustara, law kana al-aqlu yustara, latagala an-nasu fi thamanihi." Kung ang utak lang, sabi niya, ay bibilhin, ibibinta, bibilhin, latagala an-nasu fi thamanihi, ay magpapadamihan na ang mga tao sa presyo nito. Kasi marami nang magbili ng utak ang katalinuhan kung binibenta lang ito, binibili lang ito, magpapaligsahan na yung mga tao sa presyo. Magiging napakamahal na yung presyo. Pero nakakalungkot, sabi ni Hasan al-Basri, na mayroong tao na nagbibili pa ng
isang bagay na nakakasira sa kanyang katalinuhan, nakakasira sa kanyang utak, nakakasira sa kanyang matinong pag-iisip. Kung ang utak ay binibili para maging malawak yung pag-unawa, pag-isip mo, bibilihin mo yan. Pero nakakalungkot isipin na may mga tao na ang binibili nila ay yung mga bagay na kung saan ay nakakasira ng matinong kaisipan. Kaya makikita natin sa paliwanag ng mga pantas, ang mga lahat ng mga nakakasira sa kaisipan, pumasok na rin dito yung alak at pumasok na rin dito yung lahat ng mga droga, ano mang klase na mga ginagamit, iniinom o ini-inject o ano mang bagay na ibig sabihin ay nakakasira sa matinong kaisipan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamr. Pumasok din sa alak. Kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram. Lahat ng mga nakakalasing, nakakasira ng matinong kaisipan ay khamr. Tinatawag siya na khamr. At lahat ng mga nakakalasing, nakakasira ng kaisipan ay haram. Ibig sabihin na ito ay ipinagbabawal. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, pangalagaan natin ang ating mga sarili, pangalagaan natin ang ating mga matinong kaisipan na napakalaking biyaya na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin daw natin kung wala tayong matinong kaisipan at naglalakad tayo dyan kung ano-ano. Nakikita natin yung mga value na walang kaisipan. Isipin daw natin yan. Napakalaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan tayo ng matinong kaisipan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.